Of National Address, Ferdinand Marcos Jr. Mga minamahal kong kababayan, mga miyembro ng Kongreso at mga mahal na bisita. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay sama-sama tayong dumalo sa mahalagang okasyon ito upang balikan ang mga nagawa ng ating pamahalaan at magbigay liwanag sa direksyon ng ating bansa sa hinaharap. Sa harap ng mga hamon ng pandemya, sakuna at iba pang pagsubok, pinatunayan ng ating mga mamamayan na ang tunay na lakas ng bansa ay nasa diwa ng bayanihan at malasakit. Ang ating ekonomiya ay patuloy na lumalago at sa kabila ng pandaigdigang hamon, naitala natin ang angat ng GDP sa 6.5% ngayong taon. Sa pamamagitan ng Build Better, More Progress, natapon ang mahigit 3,007 natapos ang mahigit 3,700 na proyekto kabilang ang mga bagong kalsada, tulay at pampublikang infrastruktura. Pinagtibay natin ang Real Proper Valuation Act RA 12001 upang gawing mas episyente ang transport at mapalakas ang ating ekonomiya. Sa sektor ng edukasyon, na ipatupad na ang Enterprise-Based Education, ang Training Framework Act upang bigyan ang mga kabataan ng mas maraming oportunidad sa trabaho habang nag-aaral. Pinabilis ang digitalization ng serbisyo ng gobyerno sa ilalim ng E-Government Act, ginawang mas mabilis at efficient ang pakikisalamuha ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng ating mga plano, natapos ang mga proyekto tulad ng North-South Commuter Railway na nagbibigay ng mas mabilis at abot-kayang transportasyon para sa milyong Pilipino araw-araw. Pinapalakas din natin ang digital connection sa pamamagitan ng Open Access in Data Transmission Act na naglalayong gawing mas abot-kaya at mabilis ang internet sa buong bansa. Pinalakas natin ang Universal Healthcare Act na nagreresulta sa pagbubukas ng 20 bagong hospital at hundreds of barangay health station sa malalayong lugar. Naipatupad din ang Anti-Financial Account Scamming Act RA 12010 upang mas protektuhan ang publiko laban sa cyber crimes. Bilang tugon sa lumalalang isyu ng seguridad ng pagkain, isinulong natin ang roadmap para sa Pilipinas, salt industry development at pinalalakas ang produksyon ng bigas, mais at asukal. Naglaan din tayo ng karagdagang pondo upang masugpo ang agricultural smuggling sa bansa.
patuloy tayong magtutulungan upang alang ang reforma sa agrikultura, edukasyon at enerhiya. Sisiguraduhin natin ang ating bansa ay magpapatuloy sa landas ng sustainable development, pagkakaisa at kapayapaan. Mga kababayan, ang tagumpay ng ating bansa ay hindi lang nakasalalay sa ating gobyerno, kundi pati na rin sa inyo ang ating lakas, inspirasyon at katuwag. Sama-sama nating taguyod ang isang mas maunlad at mas masayang Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. That's all. Thank you.